You have shown us, Mama, what's the secret of life. In your heart, you've hidden every worry, every care, even in your sorrow. It's a smile of heart to share. Thank you because you have given us life, taking for you every suffering and pain. So now our hearts want to tell you, Mama, thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as a logic in ours. Your love will remain as a logic in our hearts. Sige. Hello, magandang umaga sa ating lahat, magandang hapon, magandang gabi, madaling araw, kung saan man kayo sulok ng mundo. Nandito naman po kami, nagtitipon-tipon sa munting channel namin, na ang programa namin ay, ang Ebanghelyo sa Madaling Araw. Nandito po si Kap Rumi, sinasamahan kami ni Kap Yor, no, sa munting programa ng ating programa ng Ebanghelyo sa Madaling Araw. Wala po yung namin kasamahan kasi napapagod na po sila. So kami lang po yung nagising. Kaya sana yung mabibigay namin ngayon ay maragdagan din ang ating mga salita ng Diyos sa ating buhay. Kapier, ikaw muna yung mag-lead ng prayer. Simulan natin ang prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama namin sa langit, gabayan mo kami sa mga sandaling ito, sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Naway ay ang iyong salita ay aming maisabuhay sa araw-araw naming pamumuhay at makarating ito sa marami ang iyong mithiin para sa lahat ng kasangkatauhan. Ito ay dinudulog namin sa Ama namin sa langit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Simulan na natin, Kap, ang pagbabasa ng ating Ebanghelyo. Ikaw, Kap Yor, magbasa? Kap Yor. Sige. Ayan ako muna, i-share ko muna sa'yo para makita ng para hindi ka madili-delay. Wait lang, Kap Yor, ha. Muna natin i-set up ko muna to. Hindi naman to mabilisan lang to, Kap.
Nauna pa yata yung YouTube, Facebook mo. Okay ba yan, Kap? Oh. Tama na ba? Kita mo na ba, Kap? Hindi ko maano kasi tinatakpan mo. Ay, Tinatakpan ng video mo. may video? Tika. Wala naman, Kap. Sige, ilipat kita. Okay na, sa akin dito. Oh, kita na sa'yo. Yung kaputol. Ay, may naputol pala. Yung sa right side, yung sa video mo, yung sa ano. Pero, okay lang. May naputol. Ano na natin? Yan. 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 Sa screen kayo. Dito sa ano natin, sa live Zoom para hindi ka madali, Kap. Okay na ba? Sa Zoom? Nag-share ako sa Zoom. Okay. Okay na. Okay ba sa Zoom? Sige. Simulan mo na, Kap. Okay. Magandang umaga, hapon, gabi. Ang ebanghelyo natin ay galing kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 18, no? Yes. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ba't ayaw? Yan. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinunggaban ng asong gubat ang mga ito at binugbog. Tumakas siya, palibhasay bayan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya ay kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. At ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Yan lang, Kap. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin. Pinupuri Panginoong ka Jesucristo. Diyos. Ibigay natin kay Kap, ibigay natin. Saan natin ibigay, Kap, Kapromi mo na mahaba-haba ang ano niyan. Paterno siya. May sila. Sige. Ito yung sa akin. May sila. Good morning. Good morning dyan sa Pilipinas. Early morning sa Pilipinas. Dito naman sa amin, sa Canada, ay hapon po. Good afternoon po sa lahat na kung sino mang nakikinig sa amin sa live sa Facebook at saka kay Capure, Brother Yours sa US, ganun din naman. Good afternoon. And to all my brothers and sisters who are listening or yung nakapanood sa Facebook namin ngayon sa live. So good evening or good afternoon or good morning. So ngayon, napakaganda po ang gospel po natin ngayon. Tunay nga po nga napakadakila ang ating Diyos dahil sabi nga ng ating Panginoon, I am the good shepherd. Ito yung verse 11 na binasa ni Brother Yor kaniha o Cap Yours. I am the good shepherd who is willing to die for the sheep.
Ito ang ating Panginoon ay siya ang siyang mabuting pastol na inaalay ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. So brothers and sisters o mga kakap o mga kapatid, sino nga ba ang tinatawag ng ating Panginoon na mga tupa? Wala pong iba kung hindi tayo mga kapatid o mga ka-brother, mga kakap. Tayo po ang mga tupa nga pinapastol ng ating Panginoon. Tunay nga po nga, ito kasi nga itong gospel po natin ngayon, ito yung nagpapakita ang ating Panginoon talaga ay hindi po nagpapabaya po sa atin. Nawala yung natin. Amen? Kaya nga sabi nga, may katanungan nga, sino ba nga ang makapagbigay o sino bang makapagbigay ng kapayapaan at seguridad o seguridad ng ating buhay? Wala pong iba ang ating Panginoon dahil sinabi nga, He claimed that He is a good shepherd sa kanyang mga tupad. Amen? Kaya nga, napakadakilang ating Panginoon dahil hindi po niya tayo pabayaan. Sabi nga sa Psalm 23 verse 1, sabi nga ng ating Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ating Panginoon ay siyang mabuting pastol at wala nang hindi na po tayo nagkukulang dahil siya na ang mabuting pastol sa atin. Sabi nga sa gospel na binasa natin ngayon, na handa siyang mag-alay sa kanyang buhay. At 2,000 years ago, He did. Talagang inaalay na ang kanyang buhay para sa atin na tayo mga tupa. Even though na tayo ay makasalanan, tinubos niya tayo sa ating mga pagkakamali, pagkukulang, higit sa lahat ng ating pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. There's no one perfect in this world. Ang sabi nga, walang perfecto kung hindi ang ating Panginoon lamang. Bagamat marami pong nagsisikap na magiging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Bagamat tayo as a followers or as a servant or tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, nanatili tayong nagsisikap sa ating buhay habang tayo ay patuloy nga naglilingkod at naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kasi ang ating Panginoon, siya lang po ang dakilang pastol ng ating buhay. At sabi nga sa Psalm na binasa ko kanina, sa Psalm 23, siya na ang mabuting pastol at wala na tayong pagkukulang, wala na tayong kailangan pa dahil ibinigay niya sa atin ang lahat. And then also sa Psalms 80 verse 1, sabi din niya, He gave ear to the shepherd of Israel who once lead Joseph like a flax. Siya din po ang naglilid sa atin na upang tayo ay mapunta sa mabuting kalagayan sa buhay po natin. Dahil nga tayo ang kanyang mga tupa. And then ang sabi nga din na we are His people and the sheep of His pasture. Sa kanyang kanlungan, tayo ay hindi po pabayaan sa Psalm 100. Kaya nga, tunay nga po ang ating Panginoon, wala po tayong hahanapin pa sa ating Panginoon. And sa gospel po nga binasa natin ngayon, ang sabi ng ating Panginoon na talagang Jesus is the good shepherd and guardian of our soul. Bakit siya ang nagiging pastol sa kanyang mga tupa? Tayo. At siya ang nagiging guardian sa ating spiritual na pamumuhay. Sabi nga, handa siya mag-alay sa kanyang buhay. Sabi ko nga, nabanggit ko na nga He did already 2,000 years ago. Siya ay namatay sa krus alang-alang sa ating mga makasalanan na mga gawa. At even though nga marami tayong pagkukulang, ang ating Panginoon ay handa pa rin kumakalinga sa atin dahil nga siya ang talagang pastol sa ating buhay. Sabi nga, kahit na nasa ibayo o nasa krus na po tayo, katatapos lang ng ating Holy Week natin at natatapos lang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, at ang ating Panginoon kahit na nakabitin na sa krus, ano pa rin yung tinitingin niya o ano pa rin yung iniisip niya? He was concerned o He is still concerned to the people who is sheep. Kasi sabi nga niya kahit na nandoon na siya sa krus, sabi niya, Panginoon o Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So even though nga ang ating Panginoon nakahang na sa krus, wala pa rin siyang iniisip kung hindi tayo pa rin na kanyang mga tupa. Na kahit man tayo naliligaw, handa pa rin ang Diyos na tayo ay muli tayong kalingain, muli tayong patawarin sa lahat ng ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. Ang gospel po natin ngayon, mga kapatid, meron pong kung babasahin lang po natin at kung ipagnilay-nilayan, kaya nga meron tayong tinatawag na reflection, early morning reflection o madaling araw na pagnilay-nilay.
Kung pag nilay-nilayan natin ang gospel po natin ngayon, meron po ako napapansin nga He made 3 promises of His followers or sa kanyang mga tupa o sa kanyang mga nasasakupan o tayo, mga Kristiyano nga handa at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon at patuloy nga nagsisikap na tayo ay maging perpekto o maging karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon. Ang 3 promises nga kinapansin po dito sa binasa po natin ngayon, ang una po ay He promised them everlasting life. Amen? Dahil sa binasa po natin ngayon kaniha, napakaliwanag po yung sinabi ng ating Panginoon na talagang balikan po natin yung binasa po natin kaniha, mga kapatid. Ang sabi nga ng ating Panginoon na ang mabuting pastol, hallelujah, sabi nga, He is a good shepherd, and then handa siyang nag-alay sa kanyang buhay, sa kanyang mga tupa. At kung tayo ay handang sumunod sa Kanya at sa ating Panginoon, ay handa siyang bibigyan tayo ng kanyang buhay. Sabi nga, ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa spiritual life. Dahil tayo, mga kapatid, hindi po tayo mabubuhay ng walang hanggan physically. But spiritually, after our physical death, ay mabubuhay tayo muli. Bubuhayin tayo muli ng ating Panginoon at hindi na po tayo muli pang mamamatay dahil tayo ay maging kapiling sa ating Panginoon. Kaya ang promise ng ating Panginoon, sabi nga doon sa John 3:16, kung balikan natin ang John 3:16, ano bang ating Panginoon? Kung tayo mananalig at mananampalataya sa ating Panginoon, ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, nag-promise po ang ating Panginoon na kung tayo ay handang sumunod sa ating Panginoon at nananalig at mananampalataya, ay tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa ating spiritual na pamumuhay. Amen. At ang ating pangalawa na napapansin po, mga kapatid, ay yung the life of secured or meron tayong security sa buhay po natin. Kung tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon at patuloy na nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon, we are all secured in the hands of Jesus Christ. Dahil yun ang mga pangako ng ating Panginoon. Kung sino man ang patuloy na sumusunod at nananalig sa ating Panginoon, at dito sa gospel natin, dahil hindi niya pa tayo pababayaan, dahil sabi nga sa gospel na binasa natin, yung mga upahan na pastol, hindi tunay na pastol, inuupahan lang, kung darating ang mga asong gubat, yung mga upahan lamang ay iniiwanan nila ang kanilang mga tupa dahil hindi sila nagmamalasakit dahil sila ay upahan lamang o ika nga, sinisilduhan lamang. Pero ang ating Panginoon, siya ang tunay na pastol sa atin, kaya meron tayong seguridad sa buhay po natin na handang mag-alay ang ating Panginoon sa buhay po natin at never tayong talikdan o talikuran ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, He never leave us alone o hindi tayo pabayaan o hindi tayo talikuran ng ating Panginoon. Kaya nga ito ang promise ng ating Panginoon. Habang buhay, meron tayong seguridad o sa Tagalog, seguridad o amen. Meron tayong security sa buhay po natin bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Dahil yan ang mga pangako ng ating Panginoon sa ating buhay bilang Kristiyano. And then, mga kapatid, ang ating buhay ay nakaalay at inaalay po natin sa ating Panginoon. And then, ang sabi din ng ating Panginoon, kung hindi ako magkamali, sa Gospel ng John, Jesus said that nothing would snatch us or snatch them out of His hand. Not even the sorrow of death. Even though yung walang sino man ang makakaagaw sa atin sa piling ng ating Panginoon. Even though na the sorrow and the death, kalungkutan o kapighatian sa buhay po natin, since that we are the sheep of Jesus Christ as a good shepherd, tayo ang tagasunod ng ating Panginoon at handa tayong kalingahin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang open arms. Kaya nga sa kanyang inahintulad na siya ay mabuting pastol sa buhay po natin. Kahit saan man tayo naroon, kaya nga kami ni Capyor o ni Brother Yor, kahit man kami nandito sa ibang ibayo, sa ibayong dagat o sa ibang bansa, wala man kami sa Pilipinas, pero tayong lahat ay equal. Wherever we are sa buhay po natin, as long as we continue to serve God, as long as we have a belief in God, tayo ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon.
palagi tayong gabayan, patnubayan, at palagi tayong aalagaan ng ating Panginoon. Ika nga, kalingain ng ating Panginoon dahil siya po ang mabuting pastol sa buhay po natin. Yun lang muna, brother and sister at mga kapatid. Thank you, no? Sa magandang reflection na ating kapatid na taga-Canada. Napakalinaw, no? Yung reflection niya, no? Kaya nga po ako masaya dahil nandito po nadagdagan kami ni Kap Rumi na mas mahababa kasi yung reflection niya. Kaya maganda. Yun. At ibigay naman natin ito kay Kapyor. Sa'yo is, ito mahababa din to eh. Hindi, maiksi lang to kasi maganda yung mga nagninilay-nilay ni Caprome. Marami na siyang no. So siguro medyo konti lang pero baka humaba rin. Sigurado pero, yan. sa muli ay magandang umaga Pilipinas at magandang hapon US in Canada. Magandang gabi Jerusalem. Kung nanonood kayo, magandang gabi sa inyo diyan. So ang gospel natin ngayon ay talagang napakagandang pagnilay-nilayan. Ang sabi dito sa 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So biro mo yun, kung ano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sino ba sa atin na tao na ililay down yung buhay niya para lang sa atin, para tayo ay ma-save sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay kagaya na nasabi ni Kaprumi na hindi tayo tatalikuran. Palagi nandiyan siya sa atin. Ang problema lang, tayong mga tao, tayo lang ang hindi natin iniisip na yung Panginoon ay nasa tabi lang natin palagi. Masyado tayong nadodominate kung ika nga ng mundong ito na halos ang atensyon ng karamihan ay nasa mundo lang ito. Hindi na pinapansin kung ano ba ang buhay ko, mararatnan ko doon sa kabilang buhay. Ako ba ay kaaya-aya na pumasok sa kaharian ng Diyos? So siguro sa ating mga kapatid, sa mga nanonood, sana ay itong salita ng ating Panginoon ay dapat natin isabuhay. At dito ay sinasabi din na sa ating gospel na siya ay napakabuting pastol. Inaalagaan niya tayo. Gaano man tayo kahirap, kahit na, kaya nga sabi ni Kaprumi, tayo ay pantay-pantay. Mahirap man o mayaman, tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Pero ang Panginoon, sa nasabi ko na palagi, hindi yun tumitingin sa estado ng ating buhay. Tumitingin yun kung ano ang sa ating nasa puso natin. Kung ano kalinis ang puso natin, kung ano tayo sumunod sa kanyang mga kautusan. So, ito ay napakalaking hiwaga ng isang pagmamahal ng isang pastol sa kanyang mga sinasakupan. Tapos sinasabi niya dito, I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay down it. I lay it down of my own accord. Biro mo yun, kagustuhan niya talagang ialay ang buhay niya para sa atin. Tayo lang ay parang hindi tayo, parang bulag, open eyes, pero bulag. Hindi natin nakikita kung anong pagmamahal at kagandahang loob ng Panginoon na inaalay sa atin. So I have the power to lay it down and I have power to take it again. So biro mo yun, siya Diyos dito mapofocus tayo dito ng konti na may nagtatanong dito na yung Panginoon natin daw ay hindi Diyos. Kasi ang sabi daw may nagsasabi na hindi niya daw binuhay yung sarili niya. Binuhay daw siya ng Diyos. Ano ba siya? Siyempre Diyos siya Alam namang iba pang bubuhay sa sarili niya, Diyos din siya. Ang inaano kasi nila na hindi siya
hindi niya binuhay ang sarili niya, pero binuhay siya ng Ama sa Langit. Dito, napakaliwanag na I have the power to take it again. See? This church I have received from my Father. So itong galing sa authority nito, galing sa Ama niya sa langit. So, yun pa man, ang kagandahan dito na ang ating Panginoon ay talagang mapagmahal na Panginoon. Ay inalay niya ang kanyang buhay, matubos tayo sa ating mga kasalanan, para hindi tayo mailigaw. Kaso lang, tayo lang mismo, napakahinaan natin. Minsan ay nadadala tayo sa ating mga sariling pag-iisip. Hindi natin kinukonsulta ang Panginoon kung anong dapat. Kasi masyado tayo sinasabi ko na, masyado tayong nadodominate na kung sa tawag doon sa amin naulipon sa makamundong bagay. Marami ang nakakalimot dahil minsan ang iniisip lang yung kalam ng tiyan o yung mga bagay na talagang pang-attract ng kalaban ng dark side. So nahihiwalay tayo sa pastol ng ating Panginoon. Naway itong ebanghelyo natin sa araw na ito, sa araw ng linggo, naway mapagnilayan natin mabuti at maisabuhay. Pakinggan natin ang ating Panginoon na siya nag-alay ng ating buhay. We surrender everything to Him para kung ano man ang mga na-experience nating hirap sa buhay, mga challenges, at saka yung mga challenges na yan, talagang darating yan sa atin. Hindi lang natin ine-expect yan, pero darating talaga yan. Pero dapat ang ating paniniwala at trust natin sa Panginoon ay higpitan natin. Kumbaga, higpitan natin ang kapit natin. Ang kapit natin sa patalim na sinasabi na ang mahirap daw ay kung magigipit na ay sa patalim kumakapit. Pero dito, ang kinakapitan natin dito ay ang salita ng ating Panginoon. Anay mga kapatid, sa muli, ating pagnilay-nilayan ng mabuti ang salita ng ating Panginoon at kung maaari lang tayo ay magbagong buhay na. Tumingin tayo sa langit, magpasalamat at tumingin ng gabay sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Yun lang po at maraming salamat. Kapsaldi. Yes, natin, no? Paganda ng sharing ni Kapyor na ang ating Panginoon ay hindi niya kinilala, no? Yan nga po yung natin sa ebanghelyo natin. Paumanhin na lang po sa yung nagka-error yung ko sa Facebook kasi na yung hindi nag-error yung Zoom ko pag mag-click ako ng ibang software, yun ang makikita na na error. Kasi hindi ko kasi na-close yung computer ko. Kaya siguro ito nag-error. Pero ganun pa man, no? Sa ngayon okay na. Ito lang po yung masisharing ko, no? Nasasabi na nga po ng ating mga kapatid na si Kapyor at saka Kaprumi. Yung ang mabuting pastol na inalay, no? Inalay niya yung buhay, no? Kailangan nga po natin na sumunod sa ating mabuting pastol na si Jesus Christ, no? Dahil siya po yung inaalay po yung buhay niya dahil sa ating mga kasalanan. I-atras ko lang po konti ang verse na ito, no? Kaya nga sa chapter 13 verse 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan niyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. No, sa kanya talaga tayo dumadaan. Kita po yung mga tupa. Sabi nga ni Kapromi kanina na tayo ang mga tupa, no? At siya po ang daan para makapunta tayo sa gingharian ng ating Diyos. No, kailangan po natin sundin, no, ang ating Panginoon kasi siya po ang ating daraanan na kay Jesus po tayo dadaan para makapunta po tayo sa gingharian ng ating Diyos. Sa ating ebanghelyo, babasahin ko naman po sa verse 16, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan, sa
kulungang ito, kinakailangan sila'y ipasupurin at pakinggan nila ang aking tinig. Dapat po makikinig tayo sa salita ng ating Diyos, no? Dapat po tayo, sa gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Dapat po tayo sa hindi pa nakakinig, sa hindi pa naniwala sa ating Diyos, sa hindi pa talaga na tao lang tingin sa Kanya, na sana malinawagan ang kanilang mga kaisipan na paniwalaan ang ating Panginoon na si Jesus Christ na naging tao dito sa lupa at nagpakamatay, no? Napakabuting pastol at binigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sana po ay malinalinayan natin na ang ating Panginoon ay nagdusa, no? Napakabuti, mabuti po talaga ang ating Panginoon dahil binigay, no? Sabi pa nga niya dito sa verse 18, walang makakuha ang aking buhay, kusa ko itong ibibigay, no? Napakamabuti sa ating Panginoon talaga. No, kusa talaga niya, hindi siya inutusan, di ba? No? Si Diyos siya no? Kusa niya binigay dahil sa pagmamahal niya sa atin, no? Dahil sa love sa ating Panginoon, kaya kusa niya ibinigay ang kanyang katawan, no? Pako siya sa krus, no? Nagdurusa siya, no? Pero ganoon pa man, sabi nga ni Kap Rumi kanina na nasa krus na siya, no? Hindi man lang siya nagsabi na nung masamang sinasabi pa niya na yung mga nagbasto sa kanya, yung hindi, sabi pa nga sabi ni Kap Rumi kanina na patawarin po sila sa kanilang ginawa dahil di nila alam ang kanilang mga ginagawa, no? Napakamabuti. Bakit nga po sa verse na ito ay sinasabi dito sa verse natin na si Jesus ang mabuting pastor, hindi mabait, no? Hindi mabait pero mabuting. Kasi ang mabuting, sabi pa dito, ako ang mabuting pastor, inaalay, no? Ang mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya nga po, iba ang mabuting kaysa mabait, no? Ang mabuti, yun, ang inaalay niya ang buhay, no? Para sa ating mga kasalanan. Di ba yung mga apostolis natin, inaalay din nila ang buhay. Yun, dahil sila po ang mabuti, no? Sinunod po nila si Jesus Christ, no? Minsan nga po natin, at maisip-isip po natin na pag ganun din natin sa ating buhay ba, kumbaga, kasi ako matakotin ako eh. Pag may away na, wala na, atras na ako niyan, no? Baka hindi ako bigyan ng sana hindi ako bigyan ni God ng ganyan dahil matakotin ako eh, tatakbo na ako agad eh. No, sana hindi ako bigyan, no? Dahil nga po, sana ay mabuti, no? Mabuting pastor, sapat sundin natin siya. Yung iba nagpakamatay talaga sa ngalan lang ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya yung hindi ko lang yung verse na yun, nasabi pa nga niya na ang buhay natin dito is lang, temporary, no? Ang buhay natin, huwag kayong matakot mamatay dahil ang buhay natin dito ay temporary lamang, no? Ang buhay natin doon sa gingharian, yun ang tunay na walang katapusan na kamatayan. Yun nga po ang kakaibahan po, no? Sa mabuting pastol, no? Mabuting kaysa mabait. Yung mabait kasi lang yan eh. Pwede naman magbigay ka, no? Mabait na yun, di ba? Yung iba nga, kahit masama, may mabait na gawain yun, no? Yung mga kamag-anak niya, bigyan, or mga kaibigan niya, pautangin, no? Yun, pwede, kaya yung mga mabait, iba ang mabait kaysa mabuti. Kasi yung mabuti, talagang mabuti, binibigay ang kanyang katawan, no? At ialay ito, handang ialay ang kanyang katawan para, no? Sa ating Panginoon, no? Yun lang naman ang maibigay ko ngayon. Konti nga lang yung mabigay ko at sino may magdagdag na reflection ngayon sa umagang ito, ibigay natin, no? Sino, raise hand lang po kayo mga kap. Yun lang po, kap, ang ma-share ko. Ang dami na yun, Rupert brother. Villa. Ay, nandito yung kapatid natin, mikos natin, nandito pala. Humahabol, baka may nahanda na to. Ang ating kaibigan. I-unmute mo. Naka-mic host ko na yan. May co-host ko na yan siya. Kapromel, your turn. Well,
Iriptob, Kap. Ikaw na, ikaw na. Ikaw na, Kap. Baka may handa ka, Ikaw Kap. na magninilay sa Ebanghelyo. Ito, mahaba-haba ito. Mahaba pa naman ang oras natin, no? Ano pa? Meron pa tayong makahirit pa tayo. Kahirap Oo. na tayo. Napakadakilang ating Diyos kasi tingnan mo, Brother Romel, biglang pasok. Oo, Talagang nakapasok lahat- talaga. Nakagising yan eh. Sana humabol Lahat- pa. Ano nga sinasabi ni Brother Saldi, nga tayo Unmute, unmute. Ayun. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga kapatid ko sa Zoom. Eridto, balik ko lang ba Israel. Pasensya muna na hindi ako nakapasok agad dahil nag-practice pa ako ng sayaw para bukas sa pista ng Good Shepherd. Kaya pala busy. Hindi ko na ano yung gospel ngayon, pero kung ulitin ninyo, baka may dagdag po ako. Yeah, pero kung yung sayaw po bukas. Tama. Eh, About the good shepherd. pwede mo ba basahin, Kapyar? Para So, makarinig siya? English lang. Oh, Sa English, English na okay lang na yan. siguro. Okay na yan sa kanya. Okay. Ano nga ba yun? 11? 11-18. 11 to 18. Okay. Teka ha. Dito ako magsimula. G's. Oh, tika. 10. 10-11, di ba? Oh, yes. 11. 11 to 18. Chapter 10. 10. Kap. 11 to 18. Aha. Okay, ito na. Kasi tinitingnan ko ang binuksan kong 6 eh. So ito. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hireling and not a shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hireling and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. As the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock, one shepherd. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down for my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This church I have received from my Father. Yan po, Kapromel. Back Guru to you, Salamat. Kapromel. Salamat bro yun. At ulit salamat din sa lahat na nagsusubaybay at nakikinig sa umagang ito. Kahit hindi ko nahabol yung mga paliwanag ng aking mga kapatid, alam ko naman po na may laman po ang lahat na ito. Dahil puspos po sila ng banal na espiritu. So ang aking ibigay na pagninilay-nilay dahil ito ay Good Shepherd at bukas ang anniversary ng aming community rito sa Jerusalem, Israel. So napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na ito dahil ito'y tungkol sa mabuting pastol. So, sa nabasa ni Bro Yor, napakaganda na alam natin kung sino ang tinutukoy po rito. Walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesucristo, na ito'y hinabilin po niya sa ating unang Santo Papa, kay San Pedro. Nung nga po sa ibang talata ay 3 bisis po niya before siya umakyat sa langit, na tinatanong po ang ating unang Santo Papa, "Do you love me?" So 3 beses niya tinanong ang ating unang Santo Papa at alam naman po natin kung anong sagot ng ating Panginoon sa kanya. So yun nga, inabilin niya po, napakainin ng kanyang tupa, turuan ng kanyang tupa. So mapalad tayo na nandito po tayo sa totoong simbahan na ang tamang
good shepherd na siya yung nag-alay sa ating mga kasalanan para matubos ang ating mga pagkakamali at kung ano man ang ating nagawa. Ngunit nabasa kanina ni Bro Yor na may mga lubok na kukuha nito, lalo na sa maling shepherd. So ito'y dumadaan hindi sa tamang daanan, Pintuan. sa gate, o sa pinto. So yun nga po, sa ginagawa po natin na ipaalam ang tamang pananampalataya, isa po ito na ginagawa ng isang good shepherd. At yun nga po, gusto po ng ating good shepherd na sundin po natin siya na kahit ialay po ang ating buhay. Hindi naman po ibig sabihin na magpapako po tayo sa cross, kundi gagawin lang po natin ang makakaya at kalugod-lugod po sa Kanya at ang mga bagay na gusto niyang ipagawa po sa atin. So ito po ay gawain ng Panginoon natin na nabilin din po sa ating mga kaparian na tayo rin na mga Katoliko ay tinuturuan po na magpahayag ng totoong pananampalataya. So yun lang muna ang ibigay kong pagnilay-nilay. Marami pa sana. Hiningal pa po ako, pasensya na po. Malayo ang lakad ko dahil yung naman po ang place ng Prime Minister po namin rito ay marami naman tao na nag-rally sa gabing ito. Back to you, Bro Saldi. Yes. Maraming salamat po. Napakaganda, no? Kahit hindi nakahabol sa amin, nakarinig sa amin ng mga reflection namin, pero maganda pa rin, no? Napuspos talaga yung banal natin dyan sa Help sa Israel, kasi apat din sila yung team natin. No? Sila talaga yung binigay na instrumento ng ating Panginoon para pagtibayin pa ang ating pananampalataya. No? Sino yung magdagdag, mga kap? Follow up lang po kayo, mga kap. Kaprumi. Sige, ako na. Kasi, mauna mo ng mas bata, ha? Praise God. Amen. Napakabuti po na talaga ng ating Panginoon. Kasi, we're so blessed talaga. Kasi kahit saan man tayo sa buong daigdig, kasi we are all Filipinos. Kahit saan man tayo, we are scattered all over the world. Kahit saan man. Si Cap Romel nasa Jerusalem, si Cap Yor nasa US, ako naman dito sa Canada. And then, hindi nyo ba napapansin nga, so, what is our purpose in our life? Kahit na nagkahiwalay tayo ng lugar. Isa lang naman nagkakaisa tayo. Kahit na nagkakahiwalay-hiwalay tayo, pero nagkakaisa tayo sa isang layunin. Ano bang layunin po natin sa buhay po natin? To serve and to follow Jesus, di ba? So, ito ang napakaganda po sa gospel natin ngayon. Kasi siya nga ang tupa, ay siya nga ang pastor. Kaya may nabanggit siya dito napakaganda dito sa 11 at saka meron pa rin sa 15. Sabi niya sa verse 15, I am the good shepherd, di ba? And then sabi niya, I am willing to die for them. Sino ba yung them? Hindi naman sinabi nga, I am willing for you. Sinabi niya, I am willing to die for them. So sino yung them? Yung mga tupa niya. At sino ba yung mga tupa ng ating Panginoon? Tayo. Tayo ang nagsisikap na makasunod sa ating Panginoon. At sabi din niya sa 1 John 3:16, ang sinabi din niya, He give us, or He give His life for us. Sino ba yung us? Hindi naman sinabi niya, for you. Sabi niya, He give His life for us. Tayo, mga kapatid, talagang napakadakila talagang ating Panginoon. At sabi nga ni Brother Saldi kanina, banggit ni Brother Saldi, nga, siya ang pintuan. Tama po yun, dahil sabi niya sa John 10, verse 9, He claimed again, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in. Talagang
Siya ang pintuan, wala talagang, kasi kung totoo si mga kapatid, galing tayo sa chapter 6. Anong pang pinakadakilang claim ng ating Panginoon sa chapter 6? Sabi ng ating Panginoon so, sa chapter 6 ng John, sa 6:35, He claimed the first I am that that Jesus Christ, He said. Sabi niya, I am the bread of life. Kung sino man, I am the bread of life. Who comes to me shall never hunger, and who believes in me shall never thirst. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya napakaswerte po natin na nagsisikap tayo makasunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. And then sabi niya, sa John 8:12, sabi pa niya, I am the light of the world. Brothers and sisters, o mga kakap, o mga kabro, tayo minsan dumadaan tayo sa dilim ng buhay po natin. Ano yung darkness sa buhay po natin na madadaanan natin? All trials, persecution, and problems, difficulties in our lives. We are all experienced to those mga bagay na, to those things. Pero kapag nasa Panginoon po tayo, ang darkness sa buhay po natin, liliwanag po yun. Dahil tayo ay nagsisikap na makasunod sa ating Panginoon. Kaya dakila talaga ng ating Panginoon. At sabi niya, ngayon, sinabi pa niya, I am the good shepherd. Siyang mabuting pastol. Kasi kung basahin natin mga kapatid, o mga kakap, o mga kabro, basahin po natin sa John 10, verse 27, sabi niya, My sheep listen my voice. I know them, and they follow me. I-continue po natin sa 28, I gave them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. So, napakabuti po talaga nating Panginoon. Imagine, ang sabi niya dito sa 27 nga, talagang ang ating Panginoon talaga ang kapag tayo ay nakikinig sa kanyang buses, paano ba natin maririnig ang buses ng ating Panginoon? How could we recognize the voice of the Lord? Na physically, He is not present anymore sa buhay po natin. Hindi natin nakasama ang ating Panginoon katulad ng kanyang mga disipulo noong 2,000 years ago. Hindi natin nakasama ng ating Panginoon ngayon at our present time. But how could we recognize His voice? Sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Dito natin ma-recognize ang tinig, ang buses ng ating Panginoon. At kung tayo ay makarecognize ng buses ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po tayo maisnat ng sino man dahil tayo ay nagsisikap na makasunod sa ating Panginoon. At lalong-lalo na po, dahil sabi ng ating Panginoon sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. No? Sarap yung natin, yung follow-up, no? na reflection. Sige, kayo mga kap, kung may padagdag pa kayo, habol kayo. Sige, salita lang kayo mga kap. Kapromel, idagdag mo na Kapromel. Lubos-lubosin na natin. Amen. Amen. May tayo pa po eh. Sige, dagdagan ko po. Ulitin ko, magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa pagbigay sa akin ng panahon ni Bro Yor at ni Bro Saldi. Ganun din po kay Bro Romy. Napakaganda ng paliwanag ni Bro Romy. Ang sa akin, dagdagan ko lang po na nabasa ni Bro Yor sa ating ebanghelyo sa araw na ito na mayroon pa siyang tupa na hindi pa na isama sa kanyang mga tupang iniingatan. So ito na po ang kagustuhan ng Panginoon na ito po ay kabilang tayo na maghanap sa mga tupa na gusto niyang isama sa tupa niya na nasa kanyang itinayo na simbahan. So, yun nga po sa mga kapatid po natin sa ibayong pananampalataya, ang masasabi po namin na isa kayo nito sa pinapahanap ng ating Panginoon na mag-isa na po sa kanyang tupa na inaalagaan sa ngayon.
Yan nga po, patuloy niyong saliksikin ang totoong pananampalataya at kami po ay handa na yakapin kayo at handa rin po ang buong simbahan Katoliko na matanggap po kayo sa lahat ng oras. Pasensya na po kayo na kami po ay isang binigyan lamang ng katiting na pagpapahayag sa inyo sa abot ng makakaya po namin sa ebanghilyong palagi namin pinagnilay-nilayan para maramdaman nyo rin po at mapagnilay-nilayan nyo din po ang aming mga gustong ipahiwatig mula sa ating Panginoong Diyos. So kung tayo naman mga Katoliko na nakikinig ngayon, hindi po lamang tayo makikinig, kundi isa po tayong binigyan ng obligasyon ng ating Panginoon na hanapin ang mga tupa na hindi pa nakasama sa hanay niya ngayon. Yun lang muna po. Dagdagan ko naman kung may panahon pa. Back to you, Bro Saldi. Salamat po. Maraming salamat. No? Si Kapyor parang simba na yun eh. Parang, Sigurado. oo, wala na. Nakaready na yung cup natin yun. Yung ano ko rin po, madagdag ko ng konti na yung pag-ano natin sa ating mga kapatid, no? Na hindi pa sinabi nga ni Cap Romel Temreverio sa Israel na mayroon pa akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungan ito, no? Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakinggan nila ang aking tinig. Dapat talaga, yung nasabi ko kanina po ay dapat makinig tayo ng ating Panginoon, no? Minsan kasi pag isalungat pa nga natin yung minsan sa ating mga kapatid, pa nila, ang ating Panginoon ay hindi Diyos, no? Humahanap pa sila ng mga ibang paraan kung paano nila i-twist ang mga sinasabi ng ating Panginoon, no? Yung dati, yung mga ka-debate nga sa punto por punto, no? Naghahanap talaga sila ng mapupulot o putol-putol na mga salita ng ating Diyos para ibato sa ating pananampalataya. Sana naman po ay malinawagan sila, no? Na dito ay sa verse na ito na mayroon pang mga putupa talaga na kailangan pa ipasok, no? Kailangan pakinggan nila ang tinig ng ating Panginoon na good shepherd po, no? Sana po ay makinig sila, no? At napansin ko rin sa ating Katoliko at sa programa, dahil malaking tulong yung programa ng punto por punto, ay yung iba talaga, no, nalinuwagan ang kanilang kaisipan, no? Dahan-dahan na po silang yumakap at bumalik sa ating simbahang Katoliko. Napakaganda at na ano po tong verse na to, dahil nakita naman po natin ang resulta, no, na mayroon pa talaga dami pa talaga mga tupa na hindi pa nakabalik, no. At ito po ay gawa po ng programa ng punto por punto. Yun nga po ay unti-unti na silang bumalik. Sana naman yung iba na hindi pa nakabalik, sana po ay bigyan sila ng Holy Spirit, bigyan sila ng kapaliwanagan, no, na sana ay malinawagan ang isip nila na muling yumakap sa ating Panginoon. Yun lang po ang kunting maibigay ko, mai-share ko na reflection na dagdag po. Sige mga kap, kung may dagdag pa tayo, kayo na po. Rosaldo, mga ilang oras pa ang kulang po natin. Sige, kayo na bahala mga kap, kasi ako, na ako dito. Sige, Kap Romel, dagdagan mo na. So, bigay ko sa iyo yung opportunity. salamat bro, salamat sa inyong mga kapatid. So, yun nga po, nabanggit ni Bro Saldi, Kap Saldi, ang mga bagay-bagay na galing sa
ibayo nating pananampalataya. So, tayong mga Katoliko, hindi ko lamang na magsagot ng kanilang mga tuligsa, kundi dagdagan pa natin po ang panalangin para sa kanila para maintindihan po nila ang ating pananampalataya at yumakap po sila sa ng simbahan Katolika. So, ang mga bagay na ito ay hindi madali ang paghanap po sa mga kapatid po natin na gusto rin po na ihanay ng ating Panginoon sa gusto po niyang yakapin para sa kanyang simbahan na itinayo. Hindi madali po ito. Yun na po, patuloy po natin ipagdasal po sila, lahat po tayo. Yung ako'y pasalamat na may mga programang ganito at nakasama rin po ako. Isa po akong kinalabit din ng banal na espiritu para buksan ang aking mga bibig. Sa totoo lang po, ako po ay mahiyaing tao. Kahit po nagsisilbi po ako sa simbahan, madalang po ako magtanong sa mga bagay na ito. Kahit po magkasama po kami palagi ng pari tuwing linggo. Ngunit ito po ang kahinaan po nating mga Katoliko na nahiya po tayong magtanong, nahiya po tayong natakot po tayong magtanong dahil sa isip po natin ay negatibo palagi kung ano mang ang isasagot po sa atin. Pero kailangan po nating magtanong, kailangan po nating nilay-nilayan ang mga bagay na kung anong sinusunod po natin sa ating inang simbahan. So, salamat po at pinupuri ko po ang Panginoon na nandito po ako sa Jerusalem at lalo na po nandito po ako sa sentro at kapital ng banal na lupa, Israel. So napakaganda at namnamin ang mga salita po niyang mababasa po natin sa banal na aklat na aking inaapakan sa matagal na panahon na nandito po ako sa bansa ng banal. So kayo rin po na mga kapatid ko sa pananampalatayang Katoliko, magsusumika po tayo na damhin ang pagmamahal ng ating Panginoon at ang gusto po niya sa atin, tulad kay Bro Rumi na sa Canada ay patuloy din po siya nagsisilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng mga community na pasilong sa simbahang Katoliko. So, ganun din po kay Bro Saldi na palagi sa punto por punto. Kung titingnan namin ang aming mga sarili sa aming mga sharing, sa amin lang ay napaka-imposible. Ngunit ngayon dama po namin na walang imposible po sa ating Panginoong Diyos dahil siya naman po ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Walang imposible sa ating Panginoon. Ito nga mga pagsubok po sa akin sa araw na ito na ang aking reliever para bukas sa fiesta ng Good Shepherd umatras kahapon. So pinagdasal po namin ng community para makahanap. Praise God, nasagot po 3 oras pa lang pong nakalipas ay sinagot na po ng Panginoon ang para bukas na mag-relieve po sa akin. Pinupuri ko po ang Panginoon sa mga bagay na ito. Napakalaking halaga na maramdaman natin ang pagmamahal at sagot ng Panginoon na hindi po natin inaasahan ibigay niya ng walang hadlang sa anuman ating pagsisilbi po sa Kanya. Back to you, Bro Saldi. Yes. Dagdagan ko.
Mayroon pa akong Kapyor. Pero pa yan. Kapyor. Sige, ay maraming Ah, salamat. At least, saka nandito na rin ako sa simbahan namin, pero may oras pa naman. Idagdag ko lang na biro mo yung kung ano kaganda yung kabait pala, yung kabait ng Panginoon natin, no? Yung kagandahang loob. Biro mo, hahanapin pa niya, hahanapin pa yung ng mga nawawalang tupa. yes. Kung hindi ba naman siya niya tayo ganung kamahal, bakit pa aksayahin yung oras niya o yung ano niya na para lang hanapin yung nawawalan niyang tupa sa kanyang kawat, di ba? Yes. So, tayo lang mga tupa minsan malilikot ibang yung nating mga katupa din ay talagang nawawalay na sa kawan ng ating Panginoon yung karumihan ng iniisip, kung ano-ano ng mga pinagsasabi, yung mga iniisyo. Porque ba ganito ay maibalik ko lang kanina yung topic dun sa punto por punto na hindi daw maaring galawin ni si Joseph, si Mama Mary. So, yun ang klaseng tupa na dapat ibalik sa kawan ng ating Panginoon. Yes. Sana kung nakikinig man sila, sana ganon. Itong ebanghelyo natin sa umagang ito, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, biro mo yun, nawala ka na. Kagaya yung sa parable yung 99, yung kwento niyang 99 na mabuti, tapos may isang nawalay, hanapin niya, iniwan niya yung 99, hanapin na yung isang nawalay. Sana pag nilayan natin ng mabuti, hindi na tayo magpailalim pa sa makamundong bagay para mapahiwalay sa kawan ng ating Panginoon. Ay siya na nga nag-alay ng kanyang buhay, pinako siya sa krus dahil sa ating kasalanan. Sa sinasabi na nga, he lay down his life para sa atin lahat. Tayo namang inalayan ng buhay, wala lang. Kung ano lang ang sa araw-araw na gusto natin, yun lang. Wala na. Kahit man lang magpasalamat, wala na. Pagtulog natin, hindi man lang tayo makapagdasal, wala na, araw-araw. Basta, trabaho lang. Basta, importante, may pira ako. Yun lang, importante sa karamihan sa atin yung focus natin. Pero kung isipin mo, mga kapatid, personal experience, na ranasan ko rin yan, yung iniisip lang kung paano kumita. Siyempre, gusto mong kumita para guminhawa ang buhay. Pero di kalaunan, parang habang sumisikap kang kumita ng kumita, ay lalo pang nadaragdagan yung problema mo sa buhay. Patong-patong. Hindi mo na alam kung anong minsan ang gagawin mo dahil sabi mo, may iisip mo tuloy na yung kung ano ang hinangad kong pera na yan araw-araw ay yun din ang problema na nagdaradagdag sa buhay mo. Hindi masama maghanap ka ng gano'ng mga material na bagay, pero huwag na natin kalimutan na isa pang napakahalagang bagay na dapat natin isa buhay, ilagay sa ating buhay ng ating Panginoon. Ay ako nung magka-ganon ang problema ay I said, hindi tama itong ginagawa ko. Wala na akong oras magsimba. Wala na akong oras magdasal. Pagod ka na, patutulog ka na lang. Pero hindi maganda ang kinalabasan. So, itong pandemyang ito, nagpapasalamat ako. Kahit na ito ay nakakitil ng maraming buhay na. Pero sa side ko, may magandang epekto din ito dahil lalo pang napalalim ang pananampalataya ko sa Panginoon, lalo-lalo na nung magka-positive kaming lahat. So doon sinubukan yung kung gaano kami katatag at gaano kahigpit ang kapit namin sa Kanya. So sa awa niya, yun, although na yung isa kong yung pamangkin ko talagang umuwi na sa kasi yun ang will niya, yung purpose niya. So napapasalamat din kami dahil ganun pa man sa naranasan naming bighati
hindi niya kami pinabayaan. Inalalayan niya kami, pinalakas ang loob namin, at namuhay ng normal. So, sa ating mga kapatid, sinasabi ko na palagi, ano man yung problema sa buhay, surrender natin sa Panginoon. Siya ang bahala. Gaya nga, nabanggit ko na, nung sa mga panahon ng problema, sabi ko, Lord, ikaw na lang ang bahala. Alam mo kung anong pangangailangan ko. At hindi na nagdalawang isip ang Panginoon. Talagang nakikita niya kung ano ang needs mo. Ipaabaya mo lang sa Kanya. He is the pilot of your life. Huwag mo siyang turuan kung saan direksyon gusto mo. Kasi ang masama kasi sa atin minsan, yung gusto natin ang masunod eh. Hindi natin sinusunod yung gusto ng Panginoon natin eh. Na dito ka muna. Pero bago mo marating yung bagay na gusto mo, dapat dumaan ka muna dito. Kaya nga yung sinasabi na pumasok ka muna sa butas ng karayom bago mo makuha yung minimiti mo. Talagang pagsikapan mo, hindi yan easy na bagay. So sana itong ebanghelyo natin sa araw na ito, makapulot tayo ng magandang ehemplo para sa ating pamumuhay sa araw-araw. Huwag nating kaligtaan ang Panginoon. Mahal na mahal tayo. Inaalay ang kanyang buhay para sa atin lahat. Para makauwi tayo, makasama natin siya sa kabilang buhay. Yun tayo niya kamahal. Hindi niya tayo pinapabayaan. Pagkus ating palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya, na ito ay kung ano man ang mga bagay na dumaraan sa buhay natin ay ating malagpasan. Naway itong araw na ito, linggo sa Pilipinas, Sabado sa amin dito, so Vigil Mass na yung atin ngayon, anticipated Mass. So naway ang salita ng ating Panginoon ay dala-dala natin sa ating buhay. Maraming salamat at God bless us all. At ako'y magpapaalam na, papasok na ako maya-maya. So magandang umaga Pilipinas, magandang hapon Amerika and Canada. Erev Tov, Ulay Latov, Kapromel, Jerusalem. Kamulay, maraming salamat. God bless, God bless. Yes. Salamat Pagkalde. sa dagdag mo, Kap Pier, no? Kap Rumi. Marami na naman tumaidagdag to. Nakapaghanda. Pasok, Kap. Praise God. Napakaganda po talaga ng gospel po natin ngayon. Sabi ko nga kanina na maswerte po tayo at nakilala natin ang ating Panginoon. Nakilala natin ang busis o tinig ng ating Panginoon. Sabi nga, nabanggit ni Brother Yor, nabanggit mo rin Brother Saldi, at nabanggit din ni Kap Romel na meron pang mga tupa na naliligaw. Ika nga, parang naalala ko tuloy yung The Parable of the Lost Sheep, di ba? Na yung 99, ay yung 100 may nawalang isa. Yun nabanggit ni Brother Yor. Sino ba ang hinahanap ng Panginoon? Yung isa na nawalay. Pero ang ibig sabihin, ang kasi pinahawatig ng ating Panginoon, He concluded by telling us that will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents over the righteous nga hindi na kailangang mag-repent. Dahil righteous na sila eh. Ika nga, nais ng Diyos na tayo makapiling sa Kanya sa pamagitan ng pagbalik loob natin sa Kanya. Sabi nga, marami tayong mga kapatiran na naliligaw pa at hindi natin kaisa sa pananalig at pananampalataya sa ating inang simbahan. But sometime, even though nga kailangan natin sila kapangaralan, i-encourage, but sometime, hindi talaga natin kaya. But isa lang po ang masasabi ko mga kapatid. Ang Diyos, walang imposible po sa ating Panginoon. True prayers for them. Sabi nga, ang dami nating di ba? Meron tayong mga intercessory prayers. Kaya nga, mahalaga po yun na palagi po nating ipanalangin. Continue to pray for them. Kasi kahit na anong gagawin po natin, minsan talaga may tao nga hindi talaga natin, katulad ng mga Pharisees. Kasi ang mga Pharisee kasi, kaya nga hindi talaga sila nakakilala sa ating Panginoon because they were not recognized
sa ating Panginoon nga siya talaga ang tunay na Misaya nga utos o sugo ng ating Diyos. Hindi nila matanggap yun eh. Dahil they are claiming all righteous sa kanilang sarili. Matuwid sila eh. Kaya nga, hindi talaga nila matanggap ang ating Panginoon. Kaya minsan din ang mga tao, hindi rin natin kayang dalhin sa ating pananampalataya dahil they considered like a Pharisee nga sila ay alam po nila ang kanilang ginagawa at tama ang kanilang ginagawa. Pero pag ang Diyos at ang ating Panginoon ang kikilos, wala pong imposible. True prayers, because sabi nga, the most powerful weapon as a Christian yung prayers. Kasi kahit na yung may mga sakit, through prayers o sa ating mga panalangin, sabi nga sa Biblia, kung hindi ako magkamali, sa Santiago yun, sa chapter 5, kung sino mang may sakit sa inyo, tawagin nyo ang mga nakakatanda sa simbahan at ipanalangin, pahida ng langis, at ito'y gagaling dahil sa matuwid na panalangin sa ating mga kapatiran. Ibig sabihin, kapag nandoon tayong panalangin, walang imposible sa ating Panginoon. Maibalik at maibalik natin sa kanlungan ng ating Panginoon ang lahat ng hindi pa nakapasok sa kanyang kanlungan, sa kanyang maging katulad sa mga tupang matuwid. Amen? Brother Saldi, back to you. Amen. No? Mga kapatid, sige lang kayo ha. Maglilib na ako ha. Sige. Sige, pasok na ako. Okay. Si Cap Romel, baka may habol na naman ito yung kapatid natin sa Israel. May oras pa ba tayo, Bro Salde? Wala. Konti na lang. Idiretso na ni Brother Romel yung final prayer. Final prayer. Yung mo, tapos final prayer na. Mga ilang minuto na lang, mga 5 minutes. 5 minutes. Kasi sige nakasimula kami kanina for 3:50. Sige. 3:50. So 1 hour man. 1 hour. So dapat 4:30 tapos na. Lumampas na pala tayo. Hindi naman. Hindi pa tayo 1 hour. Ngayon pala nag 1 hour, 4:50 na eh. 3:50. Pwede pa. Pwede pa. Okay. Dagdagan ko lang po ang kanina dahil nabanggit ni Bro Ior at ni Bro Romy ang 99 at isa ang hinahanap dahil nawala. So, isa po rin ako na nawala dati. Ngunit binalik ng Panginoon. Yun nga po, naramdaman ko ang totoong Good Shepherd na siya po. Dahil po na sa kanyang awa at grasya, sa susunod na buwan ay kung sa Hebrew pa ay na ako rito, Smuna Isri Shanim. So, 18 years nakatira at nagtatrabaho po rito sa Jerusalem, Israel. So napakabuti ang ating Panginoon at totoo po siyang Good Shepherd. Dahil po sa aking mga natrabahuan, mga Hudyo po sila, una po yung mga religious talaga, ay inaakit po ako na hindi na lumabas at magsimba. At babayaran ng nakaabot po kami sa siguro mga 5 doble. Ibig sabihin, kung sa Pilipinas ay 100 ang araw po natin, ay gagawin niyang 500. So na subukan po ang aking pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon na akitin na ipagpalit sa pera. So hindi ko po ginawa po yun dahil nagsisilbi po ako sa simbahan tuwing linggo at napakapalad ko po na kahit hindi ko po tinanggap ang alok po sa akin noon ay masaya at magalak ang aking puso na kahit kunti lang po ang aking pira ay kasya po sa lahat ng pangangailangan po ng aking pamilya, ng mga kailangan, ng mga gusto po ng Diyos na aking mabibigyan ng tulong.
So yun po ang aking naramdaman na galak at saya sa ating Panginoong Hesukristo na totoong mabuting pastol. So yun nga po ang inaalok po niya sa atin na tularan po siya na magiging mabuting pastol. Siguro po sa aking pagnilay-nilay ay isa po ang mga gawain po natin na ang ating pamilya ay unahin po natin na maagapan sa pangangailangan po nila, hindi lamang po sa pinansyal o sa pangangailangan po nilang pansanlibutan, ngunit ang mahigit na dapat natin ipakain po sa kanila ay ang spiritual na bagay dahil yun nga po palagi nating inaawit ang mga awit before ng pagbasa ng Ebanghelyo sa tuwing linggo ay palagi nating kinakanta na seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ako'y naniwala na ito'y napakagandang sandalan ng ating pananampalatayang Kristiyano o bilang Katoliko na pag-unahin po natin siya ay ang lahat ay paplansahin niya, lalo na po ang ating mga plano at mga gustong gawin sa araw-araw. Yun nga po sabi ni San Pablo, pray without ceasing. At isa pa pong aking mai-share po ang malaking tulong ng Good Shepherd at sa pamamagitan ng kanyang ina. Dahil po sa mga naalagaan ko po, kahit po namatay sila pag 5 taon, 6 na taon, ay nakatanggap po sila ng miracle mula sa ating Panginoon sa intercession po ng mahal na Inang Maria. So ako'y naniwala at witness sa mga bagay na ito na dito pa ginawa po ng Good Shepherd at ng kanyang ina as intercessor din po na magawa po itong miracle dahil ang una ko pong inalagaan ay mahigit sa 5 beses namatay, 1 beses namatay sa ospital, 2 beses sa bahay po nila. Ganon din po ang pangalawa kong inalagaan dahil mag-asawa po sila. So sa religious po na babae, doon naramdaman ng kanyang pamilya kung gaano ang miracle na ipinakita po sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan ng Inang Maria, na kahit nakita nila na wala na talaga, binigyan pa kahit doktor, binibigyan na ng 2 linggo, nakaabot pa ng 2 taon. Yun nga po, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon na kahit pong mga Hudyo ay dahil sa pride po nila ay hindi nila matanggap ang ating Panginoon, ang mga pangyayari na naganap po rito sa bansang Israel sa pagbigay ng Panginoon ng kanyang buhay at nabuhay muli para umupo sa kanang kamay ng Ama sa langit. Yun nga po, dahil 5 minutes na po ang aking dinagdag sa oras, hindi nakangiti si Bro Saldi, pero alam ko po na naintindihan po ako niya, lalo na si Bro Romy, dahil ako'y binigyan ng pagkataon at nabanggit ni Bro Romy na manalangin sa pangtapos nitong programa ito. Lahat naman ay nakita ko sa mga kapatid ko rito sa Zoom
sa Ebanghelyo ito na nakangiti. Ibig sabihin po, ang pagpuri sa Panginoon ay walang hanggang at ramdam po namin ang banal na Espiritu na palaging humihipo sa amin para ibigay itong mga salita ng pagnilay-nilay ayon po sa kagustuhan po niya. So ano po ang plano natin? Isara na natin po ito, Bro Salde, o Yes po. diretso na po natin? Diretso natin ang program. Kasama kay Bro Yor na sa ngayon ay nakapasok na po siya sa simbahan. Nalulugod po tayo na kahit sa sitwasyon po ng pandemya ay pinayagan po tayo ng Panginoon na makadalo sa pinaka-highest na papuri ang Holy Mass, na kung saan ay tinatanggap natin ang buong katawan at dugo ng ating Panginoon. So sa pangtapos na ito sa programang Ebanghelyo sa Madaling Araw, ihanda po natin ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na magpupuri at magpasalamat sa iyo sa lahat ng oras. Kulang pa po ang aming nagawa, nakabutihan na ipinahintulot mo pong gawin po namin. Lalo na po sa programang ito, sa Ebanghelyo sa Madaling Araw. Salamat po pagsama mo po sa amin, lalo na po sa aking mga kapatid po rito, sa maliit na channel na ito, Panginoon, at sa mga nagsubaybay sa pagnilay-nilay po namin sa salita mo sa araw na ito, O Panginoon. Kami po ay nagagalak kasama ang aking mga kapatid na nakikinig sa araw na ito. Panginoong Diyos, alam po namin na kami po ay may kakulangan po sa bawat isa. Ngunit alam po din po namin na ikaw lamang po ang makabigay ng pagtawad at pagpuno ng mga kakulangan po namin. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, tinataas po namin ang lahat po naming kapatid, lalo na po sa kaibayong pananampalataya, na hipuin mo po sila. Tulad po sa paghipo mo po sa amin na nandito po sa Inang Simbahang Katolika, na may bahagi po itong mga bagay na ito at maintindihan po namin ng lubusan ang iyong kagustuhan, Panginoon. Kami po'y may mga plano sa buhay at sa mga araw-araw po namin ninaharap. Ikaw lang po ang aming masasandalan dahil wala po kaming magawa kung wala po kayo sa aming buhay. Punuin mo po kami ng banal na Espiritu na mag-guide po sa amin sa lahat po namin gawain. Panginoon, kung ano man at kung saan man po kami, samahan mo palagi po kami, Panginoon. At alam po namin na hindi mo po kami pabayaan. Ito pong lahat ay aming pinapasalamatan at pinataas. In the name of Jesus, who lives and reigns with you, with the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever, at sa pamamagitan ng Maria at ni St. Joseph at ang lahat ng mga santo at mga anghel sa langit. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was as in it the was beginning, in the is now now and and ever ever shall shall be, be, world without world end. without end. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang Laila umaga po sa to. lahat. Ay, naku. Amin rito ay alas Magandang 12 hapon sa Do. Canada. ng ating gabi. Laila to. Laila to. Amin, tamang-tama, alas 4 ng hapon sa amin. Thank you, Mama. Now we want to thank you for the love you gave to us.
You have shown us, Mama, what's the secret of life. In your hearts, you've hidden every worry, every care. Even in your sorrow, it's a smile of heart to share. Thank you because you have given us life, taking for you every suffering and pain. So now, our hearts want to tell you, Mama, thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as the light deep in our hearts. Now we want to thank you for the love you gave to us. You have shown us, Mama, what's the secret of life. In your heart, you've hidden every worry, every care. Even in your sorrow, it's a smile of heart to share. Thank you because you have given us life, taking for you every suffering and pain. So now, our hearts want to tell you, Mama, thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as a light in our hearts. Your love will remain as a light in our hearts.